Ito ay isang senyas. Sa mga nakaraang dekada, libu-libong kakaibang signal mula sa kalawakan ang naitala. Pero isa rito ang lubos na nagpaisip sa mga mananaliksik. Kakaiba ang istruktura nito at hindi ito tulad ng liwanag ng bituin o ibang kilalang pilabumula ng signal sa kalawakan. Ang ilang mga pulso ay umuulit na may nakapanging ilabot na katumpakan na para bang may isang tao na matyagang sinusubukang kunin ang ating atensyon. Ano ba talagang nasa likod ng mahiwagang signal na ito? Noong ika-29 ng Abril 2011, ang radio teleskopyo ng Parkes sa Australia ay nakatanggap ng kakaibang radio signal mula sa direksyon ng Proxima Centauri, ang pinakamalapit na sistema ng bituin sa araw. Ang dalas ng signal na ito ay 780,000 MHz na karaniwang ginagamit ng mga satellite. Taglay nito ang lahat ng katangian ng isang radio transmission na wala sa mga likas na pinagbumulan at maaari lamang makamit gamit ang artipisyal na teknolohiya. Habang inoobserbahan, bahagyang nagbago ang radio signal na ito na parang ang pagbabago na dulot ng paggalaw ng isang planeta. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng The Guardian, ito ang unang seryosong kandidato sa pakikipag-ugnayan sa dayuhang sibilisasyon. Sa ngayon, pinagkakaisipan ito ng mabuti ng mga siyentipiko. Paano ipapaliwanag ang phenomenon na ito? Nakakaintrigang pagkakataon na sa konstelasyong ito rin matatagpuan ng exoplanetang Proxima b, isa sa pinakamalapit na kilalang planeta sa atin kung saan maaring nagkaroon ng buhay na katulad ng sa mundo. Ano ang tsansa ng sangkatauhan na kolonisahin ang planetang ito? Ilang tao ang kakailanganin para sa ganitong ekspedisyon? Kung may buhay doon, matutuwa kaya ang mga lokal na nilalang na makita tayo? Kamusta? Kung may buhay sa Proxima Centauri na nagpapadala ng signal, malamang nangyari ito sa Proxima BI. Ang dahilan dito ay dahil ito ay nasa tinatawag na habitable zone, isang lugar na ayon sa mga kalkulasyon ay nagbibigay ng mga kondisyon sa planeta na halos katulad ng sa daigdig. Ang planeta ay umiikot sa layong mga 7 milyong kilometro mula sa bituin nitong si Proxima Centauri c. Bilang paghahambing, ang distansya sa pagitan ng daigdig at araw ay mga 150 milyong kilometro. Gayunpaman, ang bituin na si Proxima Centauri c ay may mas mahina na liwanag kaysa sa araw. Kaya naman, ang lokal na exoplanet ay tumatanggap ng sapat na init upang ang tubig sa ibabaw nito ay manatiling likido at hindi tuluyang magyelo. Posibleng kapareho ng daigdig ang lokal na temperatura rito. Sa mga katangian ng masa at laki, ang Proxima b ay halos kambal ng daigdig, may masang 1.17 beses ng sa ating planeta. Ano ang kahulugan nito para sa atin sa daigdig? Maaring dapat na nating kalimutan ang malamig na Mars at bigyang pansin ang mas kaakit-akit na kandidato para sa kolonisasyon. Posible ba talagang manirahan ng tao sa Proxima b? Sasagutin ko ng maikli, posible. Pero ang problema, napakalayo nito. 4.24 na taong liwanag ang layo. Matagal ang ganitong paglalakbay. Sa ganitong bilis, maabot ng sangkatauhan ng Proxima b sa loob ng 6,500 taon. Sa pagyusbong ng interstellar na paglalakbay, matutulungan ng teknolohiya na paikliin ito hanggang 630 taon. Kung ang iyong ninuno na naglakbay noong panahon ng mga krusada noong ika-14 na siglo ay biglang sumama sa ganitong interstellar na ekspedisyon, malamang na ngayon mo palang mararating ang Proxima b. May masama akong balita, kung ganito kayo maglakbay, baka hindi na kayo umabot sa dulo nito. Pero may magandang balita rin, sa halip na ikaw, ang apo mo sa ika-6 na henerasyon ang makakarating sa Proxima b. Ilan kaya ang taong kakailanganin para sa ganitong ekspedisyon? Para kalkulahin ang ideal na crew para sa kolonisasyon ng Proxima b, gumamit ang mga siyentipikong Pranses ng programang Heritage. Batay ito sa pamamaraang Monte Carlo na kumukwenta ng lahat ng posibleng senaryo kabilang ang buhay at kamatayan ng crew members. Isinasalang-alang din ang mga random na salik pati na ang mga sakuna at sakit na nag-iiba depende sa bilang ng mga tao na malamang ay magiging madaling kapitan nito.
Natuklasan ng mga siyentipikong Pranses na 78 katao lang ang kailangan para sa matagumpay na paglalakbay papuntang Proxima B. 49 na lalaki at 40 na babae. Sapat ang bilang ng cosmonaut na ito para mabuhay ang crew, magkaanak ng malulusog at maiwasan ang magkadugong pag-aasawa maliban lang sa simula ng paglalakbay. Ang pinakamainam na edad para sa pagiging fertile ay nasa pagitan ng 32 hanggang 40 taong gulang. Sa pamamagitan ng panganganak ng mga bata sa panahong ito, magagawa ng mga tao na tiyakin ang tuloy-tuloy na pagdami ng populasyon sa barko at mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga batang at matatandang miyembro ng crew. Bukod pa rito, sa ganitong kaso, kung magkaroon man ng epidemya sa kalagitnaan ng paglalakbay, hindi nito hahantong sa ganap na pagkamatay ng lahat ng kasali sa ekspedisyon. Paalala lang, bago makarating ang unang tao sa exoplanet mula sa daigdig, 6 na henerasyon muna ang magpapalitan sa barko. Maraming tao ang buong buhay nasa barko lang. Malilimahan sa paglalakbay sa kalawakan at pagmamasid ng bituin ng mundo nila. Iiba rin ang kanilang immune system at pisyolohiya. Hindi nila kailanman makikita ang langit at araw. Sa tingin ko, pwedeng ilubog ang kanilang kamalayan sa virtual na mundo para maranasan ng lahat ng matingkad na karanasang mula sa daigdig. Ano kaya ang mangyayari kapag sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon? May ilang posibleng mangyari dito. Unang senaryo, walang tubig at hangin dito. Una sa lahat, dahil sa sobrang lapit nito sa bituin, malamang na nagkaroon ng hindi makontrol na greenhouse effect sa Proxima BI. Ito naman ay dapat nagdulot ng ganap na pagkatuyo ng planeta at pagsingaw ng mga karagatan. Halimbawa, nangyari rin ito noon sa Venus. Pangalawa, sa lugar na ito, ang planeta ay dapat na palaging naaapektuhan ng matinding radyasyon at solar wind na sa paglipas ng panahon ay magdudulot din ng pagkawala ng tubig at atmosfera. Pangatlo, kamakailan ay naitala ng mga siyentipiko ang pagliyab na nagpalakas sa liwanag ng bituin ng 1,000 beses sa loob ng 10 segundo. Para makaligtas, kailangan ng Proxima BI ng malakas na magnetic field at makapal na atmosfera tulad ng daigdig. Sa ngayon, kaunti pa lang ang alam natin sa kasaysayan ng planetang ito, pero nagbibigay ng pag-asa ang mga pinakabagong kalkulasyon na baka napanatili ng planetang ito ang mga kondisyon para sa buhay na nakasanayan natin sa daigdig. Ikalawang senaryo, maglanding tayo sa planetang may nakatira. Ayon sa NASA, maaring ang Proxima BI ay maari pa ring matirhan. Kung ang Proxima BI ay nabuo ng mas malayo at lumipat lang sa kasalukuyang orbit, maaaring naiwasan nito ang sobrang init at radyasyon, kaya napanatili ang tubig at hangin. Hindi rin natin dapat kalimutan na posibleng mula pa simula ay napakaraming tubig sa planeta, maaaring 10 beses na mas marami kaysa sa daigdig. Kung ganoon, kahit pa mawalan ng 90% ng kahalumigmigan ng Proxima BI, sapat pa rin ang matitira para magkaroon ng isang buong karagatan. Paano naman yung kamakailang pagsabog ng radyasyon na naitala ng mga siyentipiko? May posibilidad na noong una, napapalibutan ang planeta ng makapal na ulap ng hydrogen, masyang sumalo sa matinding radyasyon mula sa bituin at pagkatapos ay naglaho na nag-iwan ng isang atmosfera na angkop para sa buhay. Kung ganon, ang ating ekspedisyon ay lalapag sa isang luntiang planeta na maaaring tirhan. Maaring may matatalinong nilalang doon. Paano mo sa palagay sila tutugon sa mga imigranteng tulad natin mula sa daigdig? Sa palagay ko, ang likas na ugali ng bawat nilalang ay ang mag-survive at protektahan ang kanilang teritoryo. Kahit makatao ang mga lokal, malamang hindi pa rin sila matutuwa na makihati tayo sa planeta nila. Ikatlong senaryo. Ikatlo, makakaharap tayo ng alternatibong anyo ng buhay. Karaniwan, kapag naghanap tayo ng buhay sa labas ng mundo, umaasa tayo na ito ay nabuo sa mga biochemical na kondisyon na kahalintulad ng sa mundo. Ngunit paano kung ang buhay ay maaaring mabuo kahit sa isang planeta na walang hangin at tubig? Halimbawa, ayon kina biologong Jack Cohen at matematikong Ian Stewart, limitado at nakakalungkot ang astrobiyolohiyang nakabatay sa hypothesis ng natatanging daigdig. Pinaniniwalaan nilang posibleng umusbong ang buhay sa ibang kondisyon pero hindi batay sa carbon. Bilang alternatibo sa carbon, kadalasang binabanggit ang silikon at bilang alternatibo sa tubig, ang ammonia.
Sa ganitong paraan, maaari nating ipagpalagay na sa Proxima Proximibi ay makakaharap natin ang mga nilalang nakakaiba sa atin, nakabuo ng maunlad na sibilisasyon at nakapagpadala ng radio signal sa ibang konstelasyon. Sino kaya ang mas matalino? Sila ba o tayo? Ilagay ang opinyon mo sa komento. Gayunpaman, kahit na matagumpay tayong makarating sa Proxima Proximibi at salubungin tayo ng mga lokal, kumbaga ng may tinapay at asin, patuloy pa rin akong nababahala sa isang hindi komportableng bagay na narinig ninyo kanina. Aabutin ng 630 taon ang biyahe. Ewan ko sa inyo, pero di ako sasakay sa barko kung alam kong di ko mararating ang dulo. Saan natin may kukumpara ang ganitong paglalakbay? Halimbawa, tinantiya ng mga sinaunang Griego na kahit pinakamabilis na kabayo, aabutin ng ilang 10,000 taon bago makarating sa Mars. Noon pa man, hindi sapat ang mga kabayo sa mundo at ngayon, hindi rin sapat ang enerhiya ng planeta para makarating sa Proxima Proximibi kahit sa loob ng 100 taon. Ngunit hindi naisip ng mga sinaunang Griego na sa 2021 malaya na tayong makakalipad papuntang Mars, makatanggap ng regular na larawan mula roon at simulan ang kolonisasyon nito. Gets mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan natin ang universo, ngunit para makabilis pa tayo, kailangan din nating silipin ang loob ng atomo at maintindihan paano ito gumagana. Halimbawa, tingnan natin ang kimika. Lahat ng rocket fuel ay mula sa chemical na reaksyon. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam kung ano talaga ang grabidad, paano ito gumagana, at ang papel nito kapag lumilipad ka sa kalawakan mula sa grabidad ng isang bituin papunta sa iba. May isang tao na balang araw ay makakaisip ng katumbas ng makabagong makina para sa paglalakbay sa pagitan ng mga sistema ng bituin. Ito ay isang bagay na bago na mahirap pang maisip o ilarawan sa ngayon. At dito may magandang balita ako para sa inyo. May mga nakakaintrigang mga ideya na umiiral na. Saan ka man naroon ngayon, sa mainit na Afrika, mabagsik na mga kapuluan ng hilagang karagatang Arktiko o mahiwagang Himalayas, itaas mo ang paningin sa langit. May marangyang kwintas ng trilyong bituin, pero may isang tuldok na di mo makikita gamit lang ang mata at walang kinalaman sa mga ilaw na yon. Ito ay gawa ng tao at ang tanging artipisyal na aparatong pinakamalayo sa daigdig. Ang tinutukoy dito ay ang Amerikanong spacecraft na Voyager 1 na inilunsad noong 1977. Akala mo ba matagal na itong tumigil sa pagpapadala ng signal? Nagkakamali ka dahil hanggang ngayon nagpapadala pa rin ng signal ang aparato sa Earth at minsan nalilito pa ang mga astronomo sa mundo. Halimbawa, kamakailan ay may narinig si Voyager 1 na tuloy-tuloy na ugong na di alam ang pinagmulan. Editor. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nalilito pa ang mga astrophysicist. Anong mga layunin ang dapat tuparin ni Voyager 1 at nasaan na siya ngayon? Ang pangunahing misyon ng aparato ay pag-aralan ang mga higanteng planetang Jupiter at Saturn. Dapat ding banggitin na mahusay na natupad ni Voyager 1 ang kanyang layunin. Nagbigay siya ng detalyadong larawan ng malalaking gaseous na katawan sa kalawakan at ng kanilang mga batong buwan. Pero iyon pa lang ang unang yugto, mas mahirap pang naghihintay sa probe at nayon lang siya nagsimulang gumanap ng mahalagang tungkulin. Ang Voyager 1 ay inatasang pag-aralan ang Kuiper Belt at mga hangganan ng heliosphere. Paano mo i-interpret ang datos kung wala pang nakakarating sa ganong kalayong bahagi ng kalawakan mula daigdig? Sa isang banda, ito ay parang paglalakbay na kulang ang gabay, kung saan karamihan ng impormasyon ay sadyang wala. Doon mismo, sa bilyon-bilyong milya ang layo mula sa Sariplenter, natuklasan ni Voyager 1 ang isang permanenteng ugong na hindi malinaw kung saan nanggagaling na malamang ay mula sa interstellar na kalawakan. Sa 40 taon ng paglalakbay, maraming signal na natanggap ang aparato, ngunit ngayon lang ito nangyari. Kung isa sa alang-alang na si Voyager 1 ay nangangapa sa paggalugad ng mga lokasyong balang araw mararating ng buong solar system at ng ating bituin, mas mahalaga ang mga impormasyong nakuha.
Gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa pinag-aaralan ni Voyager 1? Ang komunidad ng mga planeta na pinangungunahan ng ating pangunahing bituin ay nasa loob ng malaking bulang tinatawag na heliosfera. Sa ilalim ng proteksyon ng hindi nakikitang balot, naroon ang lahat ng planeta ng sistemang solar at ang Kuiper Belt. Matibay nito ang inihihiwalay ang mga ito mula sa agresibong interstellar na kapaligiran. Ano nga ba ang heliosfera at ano ang mga katangian ng mga kondisyon nito? Isang napakalaking lugar ito kung saan ang plasma ng solar wind ay napakabilis na umaagos lagpas sa tunog. Sa hangganan ng interstellar na espasyo, nagkakaroon ng banggaan ang solar wind at ang plasma magnetic field ng bukas na kalawakan. Kung ipapaliwanag sa simpleng salita, ang solar wind ay bumibilis hanggang sa mataas na bilis, umiikot na parang spiral at pagkatapos ay biglang bumabagal kapag tumama ito sa isang walang bigat na harang at unti-unting naghahalo sa mga partikula ng kalawakan. Sa mismong lugar ng horizon ng mga nabanggit na kaganapan naroroon na yon si Voyager 1, kaya dun mismo nakuha ng aparato ang mahiwagang signal. Gaano kahirap ang naging paglalakbay ng spacecraft bago ito nakarating sa dulo ng solar system? Saan naglalakbay at paano naglakbay ang sondang ito at ano-ano na ang mga yugto na nalampasan nito? Noong 2004 tumawid si Voyager 1 sa hangganan ng shockwave. Bahagi ng heliosphere kung saan bumabagal ang solar wind bago ito humarap sa interstellar na material. Paano ito nalaman ng mga siyentipiko? Siyempre, ang mga konklusyon ay batay sa mga datos mula sa mga kagamitan ng space probe. Oo, gaya ng nabanggit, makalipas ang 43 taon ay nagpapadala pa rin ito ng signal kahit hindi na lahat ng sensors ay maayos ang takbo. Gayunpaman, magpatuloy tayo. Sa labas ng shockwave ay naroon ang heliopause, kung saan tuluyang humuhupa ang solar wind at naghahalo sa materya ng malalim na kalawakan. Ang estruktura ay kilala ng mga astronomo sa hindi direktang paraan dahil bukod kay Voyager 1, wala pang nilalang mula daigdig ang nakarating ng ganoon kalayo sa universo. Kaya mas mahalaga sa atin ang kanyang mensahe. Halimbawa, may hypothesis na sa pagitan ng heliosphere at ng hangganan ng sistemang solar na tinatawag na bow shaft, may tinatawag na fader ng hydrogen na puno ng mainit na gas. Hindi ba ang ugong nito ang pinadala sa atin ng Voyager 1? Ang signal ay binubuo ng panginginig sa isang frequency band at maaring patunay ng teoryang ito. Sa kasamaang palad, hindi posible na sukatin ang presyon at densidad ng plasma pati na rin ang temperatura nito. Dahil tumigil na sa paggana ang instrumento sa Voyager 1 noong 1983 taon matapos ang paglulunsad. Pero aktibo pa rin ang ibang instrumento, kaya dito umaasa ang mga siyentipiko. Patuloy na masigasig na nagpapadala ng impormasyon sa atin ang instrumento para sa alon ng plasma at detektor ng kosmikong sinag. Dahil sa huling ito, nagawa nilang irehistro ang pagtaas ng antas ng cosmic rays at mataas na enerhiyang mga elektron nang si Voyager 1 ay papalapit sa hangganan ng heliosphere na matagumpay niyang nalampasan noong Agosto 25, 2012. Sabi ng mga siyentipiko, magpapadala pa ng signal ang aparato kahit hanggang 2025 man lang. Ang supply ng kuryente ng probe ay nanggagaling sa mga radioisotope generator na gumagamit ng plutonium-238. Ngayon, kalahati na lang ang kanilang lakas. Balikan natin ang misteryosong ugong na nakuha ng Voyager 1. Ano pang hypothesis ang pinapayagan ng mga siyentipiko para ipaliwanag ang fenomeno na ito bukod sa mga nabanggit? Ang totoo, ang mga plasma wave na may iba't ibang pinagmulan ay maaari ring magdulot ng ganitong uri ng panginginig, halimbawa maaari itong matrigger ng malalaking pagsabog sa araw. Ayon sa ilang astronomo, ang hangganan ng solar system at kalawakan ay may estrukturang parang bula. Nangyayari ito dahil ang maliliit na bagay sa kalawakan ay lumilika ng maliliit na globo na parang mga magnetikong bula sa paligid nila. Posible rin na ito ang dahilan ng kakaibang mga panginginig na natutukoy ng Voyager 1. Ang tunog ng signal ay parang malayong kampana na paminsan-minsan ay napuputol na kakaibang hindi regular na tunog na parang hampas sa kampana. Nakakaroon ng katawa-tawang impresyon na parang may nakasakay sa ibabaw ng space probe at pinapalo ito sa labas ng katawan nito. Lumabas na ba talaga ng solar system ang aparatong mula sa daigdig? Hindi pa, ayon sa kalkulasyon ng NASA, mangyayari ito mga pagkatapos ng 30,000 taon.
Sa ngayon, dumada ng probe sa kakaibang mga bilog na impyerno ng San Sinukob, ngunit hindi tulad ng kasama ni Dante sa banal na komedya, ang sasakyan ay ganap na nag-iisa at walang anumang kasama. Ang hangganan ng sistemang solar ay lampas pa sa Kuiper Belt at Heliosphere. Aabutin ng halos 3 siglo bago tuluyang sumisid ang Voyager 1 sa Oort cloud kung ito nga ay tunay na umiiral at hindi lamang sa imahinasyon ng mga siyentipiko dahil sa totoo lang wala pang nakakita sa naturang formasyon. Pinaniniwalaang ang mga kometang minsang dumadaan sa sistemang solar ay galing sa ulap na ito. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos nyon? Pagkalabas ni Voyager 1 sa Titanicong Thor, inaasahang maglalakbay ito ng walang hanggan sa daang gatas. Malamang hindi na natin malalaman ang kanyang kapalaran maliban kung ang gintong plaka na may tunog at impormasyon mula mundo ay mapunta sa mga sibilisasyong hindi taga-daigdig. Sa kasamaang palad, parang paghuhula sa latak ng kape pa rin sa maraming paraan ang makabagong astronomiya kahit na malayo na ang narating ng agham tungkol sa mga bituin kumpara noon. Mahirap isipin kung ano pa ang matutuklasan ni Voyager 1 sa dulo ng solar system at paano natin maunawaan ang mga signal na ito. Sa ngayon, ang aparato ay nasa humigit kumulang 20 bilyong kilometro mula sa daigdig, tinatahak ang kalawakan sa bilis na 60,000 kilometro bawat oras. Napakahalaga ng kanyang mga pag-aaral para sa agham dahil sa pamamagitan nito ay bahagya nating nabubuksan ang tabing ng hiwaga at nalalaman kung ano ang bumubuo sa interstellar na espasyo at kung paano ito kumikilos sa natural nitong kapaligiran. Makakatulong din ito maiwasan ang dating pagkakamali sa paggawa ng mas mabilis at maaasahang bagong probe. Habang si Voyager 1 ay walang naririnig, magpasalamat tayo sa ginhawa dito sa mundo at sa madaling pagkuha ng impormasyon tungkol sa kalawakan nang di umaalis sa ating sofa. Isipin mong naghahanap ka ng nawawalang diamante sa tabing dagat. Paminsan-minsan, para may kumikislap sa gitna ng malawak na dagat ng buhangin pero basag na salamin lang pala yon at muling bumabalik ang pagkadismaya. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit namin ipinapakita sa iyo ang mga kakaibang larawan? Ganito rin ang nararamdaman ng mga astronomo na laging bigo sa paghahanap ng mga signal mula sa ibang planeta. Matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang dilim gamit ang teleskopyo pero nananatiling tahimik ang kalawakan na binabagabag ng meteor at itinatago ang madidilim nitong lihim. Totoo, minsan ay napuputol ang katahimikan ng ilang bihirang signal na di alam ang pinagmulan. Mahalagang malaman na sa universo, maraming bagay ang nagpapakita ng presensya sa iba't ibang paraan, nakakasilaw na liwanag, masiglang pag-pulse o mga radio burst. Tungkol sa mga huli ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga ba ang mga fenomeno na ito at anong balita ang kamakailan lang ay yumanig sa mundo ng agham? Ngayong taglagas, nagulat ang mga astronomo sa kakaibang galaw ng kalawakan. Sa loob lamang ng 1.5 buwan, mahigit 1,600 na radio signal ang humabot sa daigdig. Samantalang dati, ang ganitong mga mensahe ay bilang lang sa mga 10. Umabot pa sa punto na sa loob lamang ng 1 oras, nakatala ang mga kadamitan ng hanggang 150 signal. Lubos na nabigla ang mga siyentipiko, lalo na't ang mabilis na radio burst ay isa sa pinaka hindi maipaliwanag na fenomena sa universo. Ano ang mga solong pulso ng radyo at saan nanggagaling ang mga ito? Ang fast radio burst ay kilala lamang sa agham kamakailan lang. Natuklasan ito noong 2007. Tulad ng maraming pangyayari sa astronomiya, ang pagkakatuklas ay nangyari nang hindi inaasahan habang sinusuri ang datos tungkol sa pagmamasid sa mga pulsar. Ang tagal ng signal ay ilang milisegundo lamang, ngunit ang enerhiya ng pangyayari na nagdulot nito ay hindi mailarawan. Ito ay katumbas ng enerhiyang ibinubuga ng ating bituin sa loob ng ilang araw. Enerhiya mula sa bituin natin na ibinubuga sa ilang araw, pero nangyayari lang sa mga bahagi ng 1 segundo? Totoo, mahirap itong paniwalaan. Nananatili ang katotohanan. Naitala ang radio signal kaya inaral ito ng mga astronomo. Kinailangan ng grupo ng mga siyentipiko ng 5 taon para tiyakin kung talagang nagmula sa kailaliman ng kalawakan ang pagsabog ng FRB 010724 at hindi ito dulot halimbawa ng karaniwang kagamitang elektrikal.
Ipinakita ng pagsusuri na ang radyosabog na tumagal ng wala pang 5 millisecond ay nagmula sa kailaliman ng dwarf galaxy na maliit na ulap ng Magellan. At ang distansya mula sa bagay na pinagmulan ng signal na ito ay hindi kapanipaniwala, mga 3 bilyong liwanag taon o 1 gigaparsec. Dahil walang natanggap na ibang signal, napagpasyahan ng grupo ng siyentipiko mula sa pambansang samahan para sa siyentipikong at aplikadong pananaliksik na napakabihira ang ganitong pangyayari sa universo. Malaki ang kanilang pagkakamali. Simulan natin sa pagtuon sa malinaw na hindi tugma sa pagitan ng tagal ng signal at enerhiyang lumikha nito. Si Dr. Sergey Popov, doktor ng Pisiko-Mathematical na agham at profesor ng Russian Academy of Sciences, ay hayagang pinagtatawanan ang paradox na ito sa kanyang mga lektura na sinasabing ang mga ganitong uri ng radio signal ay hindi maaaring resulta ng buhay mula sa ibang planeta. Aminin natin, talagang hindi makatuwiran na gumastos ng ganoon kalaking enerhiya para lang magpadala ng isang signal. Ngayon, ang susunod na tanong, ano nga ba ang kayang lumikha ng ganito kalalakas na radio burst? Sa pagsagot dito, mahalagang tandaan ng sinabi ni Sergey Popov na naranasan na natin ito noong pinag-aaralan ng gamma bursts. Noong panahon ng Soviet, pinaniniwalaan na ang ganitong uri ng radiation ay dulot lamang ng pagsabog ng mga atomic bomb. Dahil dito, regular na nagpapalipad ng spy satellite na nagtatala ng mga bugso para bigyang babala ang mga pamahalaan ng Cold War nation sa panganib. Tulad ng napag-alaman, ang pagkakataon na naman ang naging pangunahing dahilan dito. Dahil sa aktibong pagmamanman ng kalawakan, natukoy na ang pinagmumulan ng gamma burst ay mga bagay na milyon-milyong ulit mas malakas kaysa anumang atomic bomb at ang mga ito ay napakalayo sa ating planeta. Ang tuluyang pagkaunawa ay nangyari lamang matapos ang 30 taon na masusing pagmamasid. Noong una, hindi maintindihan ng mga astronomo kung saan galing ang sampu-sampung malalakas na signal, kung mula sa solar system o malayo sa labas ng ating galaxy. Dahil dito, may mga nag-isip tungkol sa mensahe mula sa dayuhang sibilisasyon. Nakatulang din dito ang mga pelikulang lumabas noong dekada 90 gaya ng Contact. Si Jodie Foster ay ganito rin ang paraan ng pagkuha ng signal na patunay ng matalinong buhay sa universo, pero radio burst ito, hindi gamma. Parang nahulaan termina nila, pero nalihis na tayo sa usapan. Tungkol naman sa gamma burst, nalaman din ng mga siyentipiko kalaunan kung anong pangyayari ang napakita ng ganitong paraan. Isa pala itong pagsabog ng supernova. Pero sa radio burst, hindi gaanong maganda ang sitwasyon. Kung titingnang mabuti ang graph kung saan ipinapakita ang unang radio signal na hindi alam ang pinagmulan, makikita natin na ang pinagmulan nito ay napakalayo mula sa daigdig at ang enerhiyang nagpasiklab sa bugso na ito ay katumbas ng 10 bilyong ulit ng ningning ng araw sa loob lamang ng 1 millisecond. Mas nakakaintriga ito, paano nagkasya ang ganitong lakas ng enerhiya sa radio frequency? Halimbawa, madaling ipaliwanag ang gamma burst dahil nararanasan din ito sa daigdig tuwing may nuclear bomb na sumasabog. Sa totoo lang, halos wala silang senyales sa radio frequency. Siyempre, hindi nito nilinaw ang sagot sa misteryosong pagsabog. Uulitin ko, kung gawa ito ng dayuhang sibilisasyon, sobrang aksaya nila. Ganyang karaming enerhiya ay literal na sinasayang lang. Pero, tulad ng ibang mahalagang gawain, sa pagresolba ng mahirap na palaisipang ito, may mga hadlang na nagpapalito sa mga siyentipiko. Anong pagbagal? May nakakatawang insidente na nakaabala sa astronomical na investigasyon ngayon. Sa obserbatoryo ng park sa New South Wales, Australia, may mga hindi may paliwanag na bagay na natuklasan isang araw. Nagre-record ang mga kagamitan na magkakatulad na radio signal na may kakaibang regularidad. Iba't ibang bagay na ang iniuugnay nila rito, sa eroplano at pati sa kidlat. Ang sagot pala ay isang ordinaryong microwave oven na ginagamit ng mga empleyado ng obserbatoryo. Binubuksan ng mga nagugutom na siyentipiko ang microwave bago matapos, kaya lumalabas ang radio wave na nasasagap ng mga kagamitan. Nang nalaman ng lahat, sinimulan ng mga astronomo na suriin ang pinakaunang signal na FRB 010724 o ang tinatawag na Lorimer burst. Ngunit ayon sa masusing pagsusuri, ito ay tunay at walang kaugnayan sa mga kagamitang radyong gawa ng tao. Ibig sabihin ba nito na ang Lorimer burst lang ang naitala hanggang ngayon? Siyempre, hindi. Noong 2013 matapos ang ilang maling ulat, natuwa ulit ang mga astrophysicist nang muling makadetect ang mga sensor ng ilang millisecond na signal.
Pagkatapos nito, napagpasyahan na napakaraming ganitong uri ng burst sa kalawakan, marahil ilang libong pangyayari bawat araw. Nanatiling tanong, ano talaga ang lumilihan ng mga signal na ito? Hanggang kamakailan lang, ang mga siyentipiko ay natukoy lamang ang lokasyon kung saan nagmumula ang ilang mga burst. Noong 2011, nakatanggap sila ng isang solong pulso na may code na 18024. Natuklasan na ito ay mula sa malayong galaksya sa konstelasyon ng Tagap na 4 na bilyong liwanag taon ang layo mula sa araw. At noong 2020 nang natuklasan ang pinagmulan na lumika ng napakalakas na bugso. Isa itong neutron star na may napakalakas na magnetic field na matatagpuan sa konstelasyon ng Soro sa galaksyang Daang Gatas. Wala pang magandang balita mula sa mga siyentipiko ngayon. Hindi pa rin tiyak ang sanhi ng malalakas na radio burst at wala pang nagkakaisang siyentipikong hypothesis tungkol dito. Pero may ilang mga kawili-wiling palagay. Dapat munang banggitin ang hypothesis ni A.V. Loop, isang propesor mula sa Sentro ng Astropisika. Ayon sa mga siyentipiko, posibleng dulot ng aktibidad ng ilang bituin sa ating galaksya ang mga radio burst. Bilang alternatibo, dapat nating sang-ayunan na sanhi ito ng mga pinagumulan sa labas ng ating galaksya gaya ng banggaan ng mga neutron star, pag-transform ng sobrang bigat na pulsar sa itim na butas o aktibidad ng mga magnetar. Makikita ninyo, walang nabanggit tungkol sa mga sibilisasyong dayuhan. Huwag ninyong isipin na walang nagawa ang mga siyentipiko dahil kaya na nating mag-record ng signal mula sa isang pinagmumulan at mas madalas na rin nating nauhuli ang radio burst. Mahalaga ang agarang paggamit ng mga ito para mapabilis ang progreso at dito makakatulton ang teleskopyong Chino na FAST at radio teleskopyo na CHIME. Ang CHIME na naka-install sa British Columbia, isa sa mga probinsya ng Canada. Epektibo itong nag-scan ng kalangitan at nadidiskubre ang mga bagong radio burst. Tungkol naman sa spherical na teleskopyo na matatagpuan sa probinsya ng Guizhou sa China, magsisilbi ito hindi lang bilang tagahuli ng mga signal, kundi magbibigay daan din upang mapag-aralan ang ebolusyon ng dark matter at mga malalayong bituin. Pati ang paglutas ng ibang siyentipikong gawain. Noong mga nakaraang taon, kahit sino ay pwedeng sumali sa paghahanap ng radio signal. Ano ang kailangan para dito? Kailangan mo lang sumali sa proyekto ng SETI na nagbibigay daan para makadetect ng mga radio burst kahit nasa bahay ka lang. Ang non-profit na platapormang ito ay gumana gamit ang BOINC na programa na gumagamit ng computing power ng mga personal na computer sa bahay. Sa kasamaang palad, sa ngayon ay naka-freeze ang proyekto. Mula Abril 2020 ang SETI at Home ay tumigil na sa pagpapadala ng mga gawain sa kanilang mga gumagamit. Ngunit may ilang alternatibong opsyon para sa paghahanap ng gravitational waves, pati na rin ang paggawa ng 3-dimensional na modelo ng mga stellar streams. Sa huli, dapat tandaan na may ilang hypothesis ng siyentipiko na pinagdududahan ng ibang astronomo. Halimbawa, sa ating galaksya ay may humigit kumulang 30 magnetar, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa kailanman naitala ng mga instrumento ang anumang bagay na kahawig na mabilisang radio burst na nagmumula sa kanila. May mga bagay na parang mabilisang radio bursts mula rito, hindi ba? Ibahagi ang saloobin sa komento, magdiskusyon tayo. Mag-like at mag-subscribe na rin kayo, lalo na sa mga di pa sigurado kung totoo ito. Kamakailan, nagdadalawang isip pa rin ang mga siyentipiko, pati tayo. Matukoy na ang hypothesis ay hindi pa tiyak. Maaring ganon, iniisip natin. Ganon nga ba, iniisip natin? Maaring hindi natin iniisip. Hindi tulad ng iniisip natin. Sa mga bagong misyon sa kalawakan, napatunayang mali ito. Pakinggan nyo lang kung ano mga tunog ang naitala ng aparatong Voyager 1 sa kalawakan. Paano ito nabuo sa isang lugar na walang anumang palatandaan ng buhay? Hindi lang ito ang mga natuklasan na nakuha natin sa misyon ng Voyager. Nauna nang natuklasan ng Voyager 2 ang impormasyon na nagpasuri muli sa mga siyentipiko tungkol sa matagal ng paniniwala sa densidad ng interstellar na espasyo. Nagkataon talaga na ngayon lang natin ito nalaman. Ano nga ba sila? Ano nga ba ang Voyager 1 at Voyager 2? Ano ang pinagkaiba nila? Alin sa mga Voyager ang mas naging kapaki-pakinabang sa pandaigdigang agham?
Ang orihinal na misyon ng mga spacecraft na ito ay pag-aralan ng 4 na pinakamalalaking planeta ng ating sistema, particular sina Neptuno, Uranus, Saturn at Jupiter. Ayon sa mga siyentipiko ng NASA noong huling bahagi ng ika-20 siglo, dapat ay nasa posisyon ang mga celestial na katawan para matulungan ng grabidad na mapabilis ang Voyager. Kung inilunsad sila ng masyadong maaga o masyadong huli, maaring ituring na bigo ang misyon. Mahalagang hindi magkamali sa tamang oras dahil aabutin pa ng 100 at 76 na taon bago bumalik ang mga planeta sa parehong posisyon. Kung nabigo ang misyon, wala sana tayong mga naitalang tunog mula sa kalawakan, pati na rin ang mga natatanging larawan ng mga higanteng planeta. Ano nga ba ang pinagkaiba ng isang aparato sa isa pa? Sa mga katangian, pareho talaga sila. Ang haba ay 2.5 metro, ang bigat ay halos 800 kilo, may 16 na pangmanyubrang makina at may kakayahang mag-imbak ng impormasyon hanggang 67 megabytes. Siguradong may tanong kayo. Kung halos walang pinagkaiba ang mga Voyager, bakit malaki ang pagkakaiba nila pagdating sa bisa o performance? Nagsimula ang misyon sa Cape Canaveral sa Florida noong tag-init ng 1977. Noon, inilunsad ng mga siyentipiko sa kalawakan ang Voyager 2. Ipinadala ang kanyang kapatid at kakambal matapos ang 16 na araw. Mula noon, parehong nag-iimbestiga ng kalawakan ang dalawang aparato at ang pagkakaiba sa oras ng paglulunsad ay naglagay sa Voyager 1 at Voyager 2 sa magkaibang mga kalagayan. Paano nagtrabaho ang dalawang aparato sa kalawakan? Bagaman mas matagal nang nasa kalawakan si Voyager 2 kaysa kay Voyager 1, si Voyager 1 pa rin ang nagkaroon ng mas maraming kalamangan noong una. Ito ay dahil nagsagawa ang aparato ng mga manyobrang gravitasyonal kaya nakarating siya sa Jupiter ng ilang buwan na mas maaga kaysa sa kanyang kakambal. Noong tagsibol ng 1979 na dagdagan ni Voyager 1 ang kanyang mga tagumpay sa pamamagitan ng pagkolekta ng datos tungkol sa dalawang hindi pa kilalang buwan ng Jupiter at mga larawan ng aktibidad ng bulkan sa isa pang buwan ng higanteng planeta. Hindi rin nabakante si Voyager 2 habang sinusubukan niyang habulin ang isa pang aparato. Nagbunga ito kaya't hindi nagtagal ay lumitaw ang mga datos tungkol sa bagong buwan ng Jupiter na si Adrastea at ang mga unang larawan ng planeta. Tungkol sa buwan, ito ay matatagpuan sa isa sa mga singsing ng Jupiter at imposibleng makita ito habang inoobserbahan mula sa planetang daigdig. Kung hindi dahil kay Voyager 2, maaring hindi natin kailanman nalaman ang tungkol kay Adrastea. Kumusta naman ang nangyari kay Voyager 1? Noong dekada 80 ipinakita niya ang larawan ni Saturn at datos ng mga bagong buwan nitong sina Pandora, Atlas at Prometheus. Naiproseso ang impormasyon sa daigdig, binago ni Voyager 1 ang direksyon ng kanyang paglipad at tumungo palabas ng ating solar system. Pagkalipas ng 9 na buwan, narating din ni Voyager 2 si Saturn at kumuha ng mga larawan ng planeta. Pagdating sa Uranus, kinunan ng sasakyan ng larawan ng planeta para malaman ang kondisyon ng temperatura doon. Dahil dito, si Uranus ang itinuturing na planetang na may pinakamababang temperatura sa solar system. At ito ay halos 60 Kelvin o minus 214 na degree Celsius. Hindi diun tumigil si Voyager 2 at makalipas ang 3 taon, kinunan niya ng larawan si Neptune na naitala ang aktibidad ng bagyo sa timog na bahagi. Naging nag-iisang aparato ito na kapagsyasat sa 4 na planeta sa ating sistema. Dito, nalampasan ni Voyager 2 ang kakambal niya. Matapos mag-aral sa Neptune, itinigil nito ang mga aparatong pang-record, saka ipinagpatuloy ang pag-aaral ng kalawakan sa pagitan ng mga bituin. Bumalik tayo kay Voyager. Dapat din niyang itigil ang operasyon ng mga recording device, ngunit bago yon, habang nasa layong 6 na bilyong kilometro mula sa araw, noong Pebrero 14, 1970, kumuha siya ng larawan ng solar system na kilala bilang larawang pampamilya. At isa sa pinakasikat at kamanghamanghang mga larawan ay tinawag na maputlang asul na tuldok kung saan makikita ang ating planeta, ang daigdig. Kaya parehong umalis ang dalawang Voyager sa solar system. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa labas? Muling nagtakda ng bagong record si Voyager 1 bilang pinakamalayo sa daigdig na sasakyang gawa ng tao.
Idagdag pa natin ang record na napakataas na bilis na 17 kilometro bawat segundo. Sa ganitong mga katangian, nakalipad si Voyager 1 sa kabila ng rehiyon ng solar wind at direktang napunta sa interstellar na kalawakan. Samantalang, si Voyager 2 naman, noong 2012 ay nakuha ang titulo bilang aparato na pinakamatagal ng nasa simyon sa kalawakan simula pa noong 1977. Noong 2018, nagsimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Pagkapasok ni Voyager 2 sa kalawakan sa pagitan ng mga bituin, agad nitong naitala ang isang bagay na hindi maintindihan. Mula pa noong tayo'y nasa paaralan, sinasabi na sa atin na sa kalawakan ay may ganap na katahimikan. Puro vacuum daw doon, pero iba pala ang nangyari. Ang totoo, ang densidad ng solar wind ay humigit kumulang 10 particle kada 1 kubikong sentimetro. Sa pagtawid sa hangganan ng solar system, ang densidad ay umaabot na sa 2,000 elektron. Noong si Voyager 2 ay halos 19 na bilyong kilometro na ang layo mula sa araw, 15 миллиардов километров. naitala nila ang pagtaas ng densidad hanggang sa 0.2 elektron. Hindi pa matukoy ng mga siyentipiko ang sanhi ng pangyayaring ito, ngunit maaaring magbago ang sitwasyon sa mga bagong datos sa hinaharap. Tingnan pa natin ng kaunti si Voyager 1, lalo na't kasing interesante rin ang mga natuklasan nito. Pakinggan ang tunog na ito. Ganito ang pag-vibrate ng plasma na kadalasang matatagpuan sa kalawakan at bahagi ng mga bituin. Ang ganitong plasma ay nabubuo kapag nagbabanggaan ang plasma ng araw at ang espasyo sa pagitan ng mga bituin. Walang kakaiba rito, pero 4 na taon nang nakalipas, noong 2017, ang kagamitan sa Voyager 1 ay nakasagap ng maliit lang mga 3 kHz pero tuloy-tuloy na signal sa kalawakan. Nagpatuloy ito ng halos 3 taon. Sa lahat ng panahong yon, palayo ng palayo si Voyager 1, lumalaki ang distansya pero nanatiling pareho ang dalas ng signal. 44 na taon na ang lumipas mula nang simulan ng mga Voyager ang kanilang misyon sa kalawakan. At ano ang mangyayari pagkatapos? Hindi na makakabalik sa Earth ang mga sasakyang yon. Pagkalipas ng 40,000 taon, dadaan si Voyager 1 na malapit sa bituin na Gliese 400 at 45 na matatagpuan sa konstelasyon ng Giraffe at magpapatuloy siyang lumipad sa loob ng Milky Way. Ang kanyang kambal na kapatid, bukod pa sa makikita ang kumpol ng mga kometa malapit sa solar system, ay lilipad din sa parehong tagal ng panahon malapit sa konstelasyon ng Andromeda at bituin na Ross 248 pagkatapos ay magpapatuloy siyang gumalaw patungo kay Sirius at sa konstelasyon ng Malaking Aso. Malungkot isipin na baka hindi natin ito masaksihan. Kapag naubos ang gasolina ng mga Voyager, gagalaw pa rin sila sa kalawakan pero hindi na makakapagpadala ng datos pabalik sa daigdig. Simula taong 2034, wala na tayong malalaman tungkol kay Voyager 2 at mula 2040 naman tungkol kay Voyager 1. Ganyan ang kwento. Alin sa mga sasakyan ang mas naging matagumpay? Sasagutin ko, hindi natin masasabi na mas magaling ang una o pangalawang Voyager. Lahat ay naging kapaki-pakinabang sa kani-kanyang paraan. Halimbawa, ang pinakamabilis ay ang Voyager 1 at ang pinakamasipag naman ay ang Voyager 2. Aling aparato ang mas nagustuhan mo dahil sa mga nagawa nito?